Kung gusto kong manirahan kasama ng ibang babae, gagawin ko. Sino ka para tumutol? Nagsasawa na ako sa iyo. Kung sinabi kong umalis ka, umalis ka. Hindi ba't dapat kapang magpasalamat na pinakasalan ka ng isang lalaking taga Maynila kahit na isa ka lang probinsyana? Gumuho ang mundo ko? Nangingilit ang luha ko? Ngunit mas matindi ang galit na naramdaman ko? At doon ko napagtanto hindi nila ako kailanman itinuring na tao. Akala ko, iyon na ang katapusan ng buhay ko? Ngunit kung tatapusin ninyo ang kwentong ito, ipapakita ko kung sino talaga ang tunay na bumaksak. Isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan. Inihagis ng biyenan kong babae ang bag ko sa labas ng pinto. Hindi ka nababagay sa bahay na ito. Umalis ka na ngayon din. Halos mabingi ako sa sigaw niya. Ang asawa ko naman ay nakaupo lang sa sofa. Abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. Mahal, parang awa mo na. Magsalita ka naman, pagmamakaawa ko. Ngunit hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Nang insulto ang biyenan ko? Hindi ka pa ba matauhan? Hindi mo ba alam na may ibang babay na ang anak ko? Mas bata at mas maganda kaysa sayo. Isang babaeng may kakayahan at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Pakiramdam ko ay hihinto ang puso ko. Hamak na probinsyana ka lang? Naglakas loob kang makpanggap na manugang sa bahay na ito. Mula pa sa simula, wala talaga akong lugar dito. Sumingit pa ang hipak ko. Ate, umalis ka na lang. Nakakahiya na, ang sabi ni mama, mas nababagay sa kuya ang mas magaling na babay. Tumalsik ang tubig ulan hanggang sa lubong sala. Nabasa ang mukha ko at ang manggamit ko. At sa wakas, nagsalita ang asawa ko. Pasensya na. Pero ipapadala ko bukas ang divorce papers. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang sustento ayon sa batas. Mas gugustuhin ko pang sinaksak na lang niya ako sa puso. Ang 10 taon naming pagsasama ay tinapos niya sa isang pangungusap. Ano bang pakukulang ko sa iyo? Nanginginig ang boses ko. Hindi sa nakulang ka, nakakasawa ka na. Isang babaeng puro gawaing bahay lang ang alam. Walang kuwenta at walang pakunlad. Gusto ko nang magsimulang ng bagong buhay kasama ng ibang tao. Hinilang binan ko ang breso ko. Narinig mo? Umalis ka na. Umalis ka bago ka patuluyang mabasang ulan. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng ulan. Niyakap ko ng mahigpit ang basang beg. Pumasok ang tubig ulan sa loob ng sapatos ko. Ngunit mas mainit ang ngaluhang dumadaloy sa aking pisngi. Naglakat ako papunta sa sakayan ng bus. Hindi ako makaupo sa bench dahil basang-basa ang buong katawan ko. Nakakasilaw ang ngailaw ng dumadaang sasakyan. Lahat ng tao ay pauwi na sa kani-kanilang tahanan, pero ako, wala akong mapupuntahan. Ganito pala ang pakiramdam ng itakwil. Bulong ko sa sarili. Kinuha ko ang cellphone ko, pero wala akong matatawagan. Matagal nang wala ang pamilya ko sa probinsya. At ang tanging kakilala ko sa siyudad ay ang pamilyang asawa ko. May nakita akong karatulangang isang boarding house. 200 piso kada araw. Binuksan ko ang pitaka ko. 500 piso na lang ang natitirang pera ko. Siguradong pinutol ng asawa ko ang ngakar ko. Pero ayos lang. Nangangalit ako sa galit, ngunit kailangan kong magtiis. Hindi pa ito ang oras para bumaksak. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa ulan. Sa ilalim nga ilaw nga tindahan sa bangketa, may mga taong naglalakad na may dalang payong. Ako lang ang wala. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Sa kaibuturan ng aking puso, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alap. Kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, mayroong isang bagay na hindi namamatay. Balang araw, tiyak na. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Ngunit nangako ako sa aking sarili. Pagkatapos ng ulan na ito, muli akong babangon. 5:00 umaga, nagising ako sa waiting area ng isang terminal. Masakit ang buong katawan ko. Iyon ay dahil sa pagtulog sa isang matigas na upuan. Sumasakit ang ulo ko na ginawa kong unan ang aking beg. Ngunit kailangan kong bumangon. Lumabas ako sa kalsada. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Nakakita akong isang papel na nakadikit sa salamin ng isang karinderya. Nangangailangan ng tagahugas ng pinggan. Welcome ang masipag. Walang pag-alinlangan? Binuksan ko ang pinto. Gusto ko po sanang mag-apply bilang tagahugas ng pinggan. Tiningnan ako ng may-ari mula ulo hanggang paa. Mahirap na trabaho to. Kaya mo ba? Patingin nga kamay mo.
Inilahat ko ang aking mapuputing kamay. Nga kamay na sanay lang sa gawaing bahay. Ang kinis. Mukhang hindi ka tatagal ng ilang araw dito. Parang awan nyo na po. Magsisikap po ako ng husto. Kailangan ko po talaga. Tila naantik siya sa aking pagsusumamo at tumango. Sige, magsimula ka ngayon. Dun nagsimula ang unang araw ng pagtatrabaho sa buong buhay ko. Mainit na tubig, mamantika nga plato, at walang katapusang bunton nga hugasin. Namula at namagaang nga kamay ko. Kahit nakasuot ako ng guwantes na goma, tumatagos pa rin ang tubig. Naku, tingnan mo ngayang nga kamay mo, sabi ng asawa nga may-ari. Ayos lang po. Masasanay din ako. 10 oras akong nakatayo habang nagtatrabaho. Namaga ang magabinti ko, pero hindi ako maaring umupo. Ang ingay nga nagbabangga ang plato, ang amoy ng mantika, at ang mainit na singaw ang naging araw-araw na buhay ko. 11:00 nga bago natapos ang trabaho. Heto ang sahot mo para sa araw na ito. Inyabot sa akin ngang may-ari ang isang sobre. Et heto, may bulalo diyan. Kainin mo yan bago ka matulog para hindi ka magutom. Mukhang pagod na pagod ka. Napayak ako dahil sa isang mangkok ng mainit na bulalo. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa maliit na kabaitang ipinakita niya sa akin. Habang pauwi ako sa boarding house, tumunok ang cellphone ko. Maluba ang lagay ni Lola, boses iyon ng tita ko. Sumakay ako sa unang biyahe ng bus kinabukasan papuntang probinsya. Pagdating ko sa ospital, nakita ko ang lola ko na nakahiga sa kama. Lola, apo ko? Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang kanyang kulubot na palat. Nang makita niya ang aking makamay na magasgas at namamaga, lumuha siya. Naghihirap ka ng husto. Apo, ayos lang po ako, Lola. Ayos lang po talaga ako. Hirap na nagsalita ang lola ko. Sa buhay, may mga pagkakataong darating ang nga hindi inaasahang unos. Darating ang araw na kahit anong gawin mo, hindi mo ito mapipigilan. Kung sakaling dumating sa iyo ang araw na iyon, tandaan mo ito. Ito ang ngastok na unti-unti kong inipon sa buong buhay ko. Gamitin mo ito para hindi ka na muling mahirap. Mas nakakatakot pa sa kawalan ng pera ang pagkawasak ng puso. Kaya ikaw, huwag na huwag kang magpapawasak. Mula sa drawer sa tabi ng kama, kinuha niya ang isang lumang sobre at inilagay sa aking kamay. Lola, ano po ito? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Iyon na ang aming huling pag-usap. Kinaumagahan, tahimik na pumanaw ang aking lola habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Mag-isa akong umiyak sa burol. Si Lola na lang ang natitira kong pamilya, at ngayon, tuluyan na akong nag-isa. Itinago ko ang sobre sa pinakailalim ng aking bag. Wala akong lakas ng loop na buksan ito. Bumalik ako sa Maynila. Nagpatuloy ako sa pahugas ng pinggan sa karinderya. Lalo pang kuminis ang aking makamay, ngunit sinikap kong huwag hayaang mabasak ang aking puso. Hindi ko alam noon na alam na pala ang lola ko ang aking hinaharap. Pagkatapos ng libing, mag-isa akong naiwan sa silid ni Lola. Napakatahimik ng walang laman na silid. Tanging ang tunok ng orasan sa dingding ang naririnig ko. Mula sa aking bag, kinuha ko ang lumang sobre na ibinigay ni Lola. Nanginginig ang makamay ko habang binubuksan ito. Sa loop, may maluma at makakapal na dokumento. Nang buksan ko ang unang pahina, halos tumigil ang puso ko. Malinaw na nakatatak doon ang logo ng kumpanya ng asawa ko. Ano to? Binuklat ko ang bawat pahina. Mga sertipikong pagbiling stock, mga talaan ng transaksyon, at sa huling pahina, nakasulat ang porsyentong pagmamayari. Hawak na bahagi, 42%. Tiningnan ko muli ang numero. Malinaw na 42%. Biglang nagblanko ang isip ko. Hindi ko maintindihan. Paanong ang lola ko na laging nasa probinsya lang ay nakaroeng share sa kumpanya ng asawa ko. Kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ng litrato ang nga dokumento. Binuksan ko ang banking app at tiningnan ang account. Sa bankbook na iniwan ni Lola, nakasulat nga ron ang pangalan ng kumpanya. Paano nakuha ni Lola to? Nang hina ang matuhot ko at napopo ako sa sahig. Naalala ko ang nga pangungutya nga asawa ko at ng biyenan ko. Isang hamak na probinsyana. Wala kang kahit ano. Akala nila, tuluyan na akong babaksak dahil isa lang akong babaeng taga-probinsyana walang-wala. Kinabukasan, bumalik ako sa Maynila at naganap nga abogado. Pakisuri po ang madokumentong ito. Tiningnan ng abogado ang nga papel at tinanggal ang kanyang salamin. Nakakagulat ito. Ito ang pangunahing pag-ari sa kumpanyang iyan.
Totoo po ba? Oh, sa 42%. Ikaw na ang may pinakamalaking pag-ari. Sapat na ito para makontrol mo ang pamamahala ng kumpanya. Nanginginig ang makamay ko. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Paano po nangyari ito? Ipinagpatuloy nga, abogado ang paliwanag. Base sa mga talaan, mukhang unti-unti niya itong binili simula pa 20 taon na ang nakalipas. Noong nga panahong iyon, maliit na negosyo pa lang ito. Pero ngayon ay isa ng malaking kumpanya. Talagang may pananaw ang lola mo. 20 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon kung kailan ko unang nakilala ang asawa ko. Simula pa pala nun. Napaya ako. Alam na pala ang lola ko ang lahat. Na darating ang araw na kakailanganin ko ang share na ito. Ano po ang plano ninyong gawin? Tanong ni abogado. Sa ganitong pag-ari, kahit ano ay magagawa ninyo. Kahit ano ay magagawa ko. Tumagos sa puso ko ang masalitang iyon. Tumayo ako. Hindi na ako magpapatinag. Lola, ngayon hindi na po ako babagsak, bulong ko. Sinabi ko sa abogado, pakihanda po ang abiso para sa isang shareholders meeting. Sigurado po ba kayo? Oh, sigurado ako. Lumabas akong opisina. Nakakasilaw ang sikat na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito iniwasan. Itinakwil ako ng asawa ko, ng biyenan ko, at ng lahat sila. Ngunit hanggang sa huli, pinrotektahan akong lola ko. Ngayon, ako naman, oras na para ibalik sa kanila ang ginawa nila. Mula sa araw na iyon, tuluyang nagbago ang direksyon ng buhay ko. Nakupo ko sa opisina ang abogado, isa-isang sinusuri ang nga dokumento. Ang abiso para sa shareholders meeting ay kailangang ipadala 2 linggo bago ang pulong. Ipinlano namin ang agenda. Ang pagpapatalsik sa kasalukuyang pamunuan at ang pahirangang bagong direktor, paliwanag ng abogado. Maari po bang mapatalsik ang asawa ko? Sapat na ang 42%. Kailangan lang nating makuha ang boto ng iba pang maliliit na shareholder. Hinawakan ko ng mahigpit ang panulat. Ngayon, babawiin ko ang pangalang ninakaw nila sa akin. Pumirma ako sa mga dokumento. Hindi nanginginig ang nga kamay ko. Makalipas ang 1 linggo, dumaan ako sa harap ng gusaling ng kumpanya. Isang pakmamanman para sa aking pahihiganti. Sa lobby, narinig ko ang boses ng biyenan ko. Ano na kayang ginagawa ang probinsya ng yon ngayon? Tumawa ng mapanait ang hipa ko. Siguro nahugas ng pinggan. Ano pa bang kaya niyang gawin? Biglang may sumingit na boses ng isang batang babae. Mas bagay sa akin ang maging asawa ng chairman. Nakapagtapos ako ngang kolehiyo at galing sa mabuting pamilya. Ito ang kabit. Ang babaeng umagaw sa asawa ko. Sumangayon ang biyenan ko. Tama. Isang babaeng tulad mo ang nababagay sa anak ko. Ibang-iba sa probinsya ng iyon. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko. Ngunit nagtimpi ako. Hindi pa ito ang tamang oras. Lumipat ako sa isang coffee shop. Mula sa bintana, tanaw ko ang gusalingang kumpanya. Tumunok ang cellphone ko. Ang abogado. Naipadala na po ang abiso. 2 linggo mula ngayon ang shareholders meeting. Sige po. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan ang gusali. Nang hapong iyon, may isa pang tawag akong natanggap. Sino to? Ako to. Ang asawa ko. O mas tamang sabihin, dati kong asawa. May inis sa kanyang boses. Anong kailangan mo? Nakita ko ang abiso para sa shareholders meeting. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa ilang piraso ng papel na yan? Nakakatawa ka? Narinig ko rin ang boses ng biyenan ko. Akala mo ba mabagago mo ang mundo sa kakarampot na series na yan? Gising. Ibinaba ko ang tawag. Hindi nila alam kung ano ang kahulugan ng 42%. Tiningnan ko ang mensahe mula sa abogado. Nakuha na ang contact number ng maliliit na shareholder. Sisimulan na ang pakumbinsi. Nagreply ako. Salamat po. Umaasa ako sa inyo hanggang sa huli. Dumating ang gabi. Mula sa bintana ng boarding house, tanaw ko ang nga ilaw ng siyudad. Sa lahat ng iyon, ang gusaling ng kumpanya ng asawa ko ang pinakamaliwanag. Malapit na, bulong ko. Malapit na magbago ang lahat. Kinuha ko ang litrato ni Lola mula sa aking pitaka. Lola, nakikita niyo po ba? Hindi na ako ang mahinang apo niyo nun. Kinabukasan, sa opisina ang abogado. Nakatanggap akong isang mahalagang dokumento. Ebidensya ng embezzlement.
ninakawang kabit ang pondong kumpanya. Sa shareholders meeting, lahat nga ito ay malalantat. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Ang pirasong puzzle para sa aking paghihiganti ay isa-isang nabubuo. Hindi nila alam na ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Binuksan ko ang pintong silid kung saan gaganapin ang shareholders meeting. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Narinig ko ang ngabulungan. Sino yan? Bakit ngayon lang siya dumating? Nanigas ang mukhang ng asawa ko na nasa entablado. Pati ang biyenan at hipak ko ay gulat na gulat. Ang kabit naman ay nakaupo sa tabi ng asawa ko. Dahan-dahan akong naglakad. Ako ay isang shareholder ng kumpanyang ito. At ang nga share na ito ang magiging hatol sa inyong lahat na nagtakwil sa akin. Natahimik ang buong silid. Tumayo ang abogado. Ngayon, sisimulan natin ang proseso ng pagpapatunay sa bagong may-ari ang pinakamalaking share. Si Ginang Ana Cruz na may hawak na 42% ang shares. Itinaas niya ang madokumento. Isang opisyal na papel na may selyo ng kumpanya. Biglang tumayo ang biyenan ko. Anong kalokohan to? Impossible. Sumigaw ang asawa ko. Pagka yan. Paanong? Hindi ito pagka. Ito ang nga share na inipon ngang lola ko sa loop ng 20 taon. Nagsimulang lumakas ang bulungan sa pagitan na nga shareholder. 42%? Siya ang may pinakamalaking pag-ari. Magbabago ang pamunuan. Muling nagsalita ang abogado. Inihahain ko ang motion para sa pagpapatalsik sa kasalukuyang presidente. Namutla ang mukhang asawa ko. Teka, hindi ito tama. Ang hindi tama ay ikaw. Mayroon din tayong ebidensya ng paggamit mo sa pondo ng kumpanya para sa personal na interes. Inilapak ko ang madokumento sa mesa. Natsakanta ang kapito tumayo. Vale, wala akong kinalaman diyan. Walang kinalaman? Ang ninakaw mong pondo mula sa kumpanya ay umabot na sa 3 milyon. Inilatak ko ang nga ebidensya. Malinaw na nakapirma ang kanyang pangalan. Tama na. Parang awan nyo na. Itigil nyo na. Humagulgol ang kabit. Nagsimula ang botohan. Pabor, 68%. Ang motion para sa pagpapatalsik ay naaprubahan. Umugong ang palakpakan. Napasuray ang biyenan ko? Hindi maari. Ang anak ko? Tinakpan ngang hipak ko ang kanyang muka dahil nagsimula ng kumuha ngang litrato ang reporter. Nakakahiya. Paano na tayo mabubuhay? Isang empleyado ang nagsalita sa biyenan ko. Alam po namin lahat ang mga pang-abuso ninyo. Tapos na po kayo. Napo po ang asawa ko. Paano nangyari to? Tumayo ako sa harapan niya. Kapag itinapon mo ang isang tao dahil sa pera, darating ang araw na ang pera rin ang magtatapon sa iyo. Lumabas ako ng silid. Mula sa likuran, narinig ko ang iyak ng biyenan ko. Ano bang ginawa naming masama? Hindi ako lumingon. Sa labas, naghihintay ang reporter. Bagong may-ari. Maari po ba kaming makahingi ng ilang salita? Humarap ako sa mga mikropono. Ngayon ang araw kung kailan nanalo ang katarungan. Maikli kong sinabi at umalis na. Sa araw na iyon, binaligtat ko ang mundong binuo nila. Hindi ito paghihiganti. Pagbawi lamang ito sa karapatang para sa akin. Sumakay ako sa kotse at tumingin sa labas. Paliit ng paliit ang gusaling kumpanya. Ang palakpakan kanina ay nagpatigil sa galit na matagal nang umugong sa aking puso. Paglabas kong gusali. Dinumok ako ng reporter. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera at ang mikropono ay nakatutok sa akin. Bilang bagong may-ari ng pinakamalaking share. Ano po ang nararamdaman ninyo ngayon? Tumingin ako ng diretso sa mga kamera. Ang pamilya ay hindi tinatapon na parang basura kapag nagsawa ka na. Ito ay pinangangalagaan ng may pananagutan. Biglang natahimik ang lahat at pagkatapos ay umugong ang malakas na palakpakan. Mula sa likuran, narinig ko ang boses ng biyenan ko. Nga reporter, hindi totoo yan, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ang kamera ay nakatutok na sa akin. Isang reporter ang muling nagtanong. Mayroon po ba kayong mensahe para sa dati ninyong asawa? Bala. Tapos na siya sa buhay ko. Biglang lumitaw ang asawa ko. Pasuray-suray. Sandali lang. Pakinggan niyo rin ako. Agad siyang hinarang ng security guard. Dating presidente, hindi na po kayo maaring pumasok dito. Nanginig ang mukhang asawa ko. Ang dating ipinagmamalaki niyang kumpanya ay ang siya ngayong nagtataboy sa kanya.
Ang kabit ay tumakbo palayo habang umiyak at tinatakpan ng hipak ko ang kanyang mukha. Ate, kami na ang nakamali. Parang awa mo na. Patawarin mo kami. Lumapit ang hipak ko, ngunit matigas akong umiling. Wala akong kahit katiting na balak na patawarin sila. Biglang napaupo sa sahig ang biyenan ko. Nanginginig ang kanyang nakamay at mga labi. Ang hamak na probinsya ng iyon. Siya pa ang sisira sa atin. Sa kanyang boses, may halong pagsisisi at takot. Ngayon lang niya naramdaman ang takot sa mundo, ang bigat ng kanyang kasalanan. Isang empleyado ang lumapit sa akin at nagsabi, "Bagong may-ari, talagang napakasarap sa pakiramdam. Sobra po ang pinagdaanan ninyo sa pamilyang iyan." Ang iba pang na empleyado ay yumuko. "Mula ngayon, asahan po namin kayo. Galingan po natin." Umakyat ako sa opisina. Mula sa bintana, tanaw ko ang buong siyudad. Ang nga taong dating naktaboy sa akin ay nasa ibaba na ngayon, nakakagulo at bumabagsak. Tumunog ang cellphone ko. "Hello? Congratulations. Ang kumpanya ay tuluyan ng sa inyo," sabi ng abogado. "Salamat po. At may isa pa akong ibabalita. Inilabas na ang utos para i-freeze ang nga ari-arian ng dati ninyong asawa. Sinimulan na rin ng prosekusyon ang investigasyon sa kanya para sa kasong embezzlement." Ibinaba ko ang tawag at tumayo sa tabi ng bintana. Kinuha ko ang litrato ni Lola mula sa aking bag. "Lola, hindi po ako nawasak. Isang patangang luha ang dumaloy sa aking pisngi, ngunit hindi ako malungkot. Sa halip, pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib." Nang gabing iyon, naging headline sa balita ang nangyari. Probinsya ng Manugang, inagaw ang pamamahala ng kumpanya. Pamilya ng dating asawa, bumagsak dahil sa 42% na shares. Bumuhos ang nakomento. "Dapat lang parusahan ang ganyang biyanan, napakasaya." Nakaganti rin siya. Totoong life story ng tagumpay. Ang pamilyang dati kong asawa ay tuluyang sinumpang lipunan, at ako naman ay muling isinilang sa ilalim ng bagong pangalan. Hindi na ako manugang o asawa ni Numan, ako na ang sarili ko. Sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas, bulong ko sa sarili. At sa araw na iyon, may isa pang katotohanan na nagsimulang lumitaw. May mas malaki pa palang katiwalian na itinatago ang kumpanya ng dati kong asawa.